mga katigstugan! So, nag-crave nga pala kami for today's video ni Mr. sa Pares. Gusto talaga namin sa Diwata Pares. Kaya lang, syempre, malayo ngayon dito. And buti na lang, meron dito malapit sa amin. Pero dito nga lang sa Cocoy's Pares. Overload din naman siya. I'm not sure kung ilang beses na kami nakakain dito. Meron naman kasi silang ibang ino-offer na food dito, maliban sa Pares. At Pares Overload ngayon gusto namin. Siyempre, only rice, tapos may libreng soft drinks. O diba, parang nakaidiwata na rin kami. Feeling lang. Madalas talaga, kapag nasa labas kami kumakain ni Mister, ako talaga yung naglalagay ng mga condiments. Tama ba, condiments? Yung mga katulad ng toyo, ng patis. Ayan, nilalagay ko sa harapan niya para kakain na lang siya. Sana all. Pero minsan din naman, nagtatamad-tamaran ako, kaya siya yung pinapakilos ko. Sorry na. Okay din naman yung kainan dito kasi bukod sa malinis naman siya tingnan, meron din siyang pinapanood. May malaking TV. Oo. Hindi naman mahalaga kung sa mamahaling restaurant o hindi ang kakainan nyo, di ba? Kanya-kanya naman tayong gusto sa buhay, di ba? Simpleng tao lang din naman kasi ko, di lang halata. Di halatang halata. Caring-carry naman kahit saan ako kumain. Basta kasama ko yung taong mahal ko. Yan. Saka oo, masarap talaga yung Pares nila dito, swear. Hindi naman kami babalik dito kung hindi naman masarap yung mga sinaserve nilang food, di ba? Saka meron din dito nag-deserve na maganda. Minsan nga nakikita ko si Mr. tinitingnan niya eh. Kunyari pa to si Mr. Kunyari hindi tinitingnan, pero tinitingnan niya. Hinahayaan ko lang. Maganda ka naman kasi talaga. Ano ba yan? Nauutal pa ako. Sa business talaga, kailangan meron ka talagang mababalik-balikan. Di ba? Hindi lang yung service nila, kundi yung mga nag-serve. Ano ba? Kailangan maayos at presentable sila. Kasi isang factor rin talaga yung mga staff kung maayos para nakikita rin ng mga customer na maayos sila. Diba? O, tingnan nyo tuloy yung mata ni Mister. Paikot-ikot. Akala mo sa akin yan nakapokus, pero hindi sa akin nakapokus yan. Kunwari pa. Charis. Pero ganyan talaga ang mga lalaki. Hindi maiwasan tumingin sa mga babae, no? Kahit maganda na yung kaharap nila, Ano daw? Ang mukha na nga ng artista yung nasa harap niya, titingin pa sa iba. Ano ba? Pero kahit ganun, kahit tumitingin sila, huwag kang magagalit. Basta titigan mo lang ng masama yan. Hindi na sila titingin. Masarap talagang kumain kapag ang kinakain nyo, parehas nyong gusto. Ang hirap kasi kumain nung ikaw lang yung may gusto, tapos yung asawa mo hindi pala gusto, diba? Isa rin talaga ang pagkain sa pinagkakasunduan namin ni Mister. Kasi pag gusto ko, gusto niya. Pag gusto niya, gusto ko din. Madala. Minsan talaga, mamimiss mo rin yung ganito. Yung walang iniintinding bata. Kasi kayong dalawa pa lang. Diba? Minsan na lang kasi mangyari to, yung kumakain kaming dalawa na wala kaming iniintinding bata. Kumbaga, nung dalaga't binata pa, iintindihin nyo lang yung isa't isa, walang iba. Yung parang kayo lang yung tao sa mundo. Lahat ng pag-uusapan nyo nun, puro sa inyong dalawa lang. Pero nagkaanak na kayo, aba, ang usapan nyo, puro yung mga bata na lang. Parang kailan lang talaga. Ang bilis talaga ng panahon. Sipin mo na lang, nung mga nasa poder pa kayo ng magulang nyo. Tapos bigla kang nag-asawa. Kumbaga, meron kang ibang tao na nakakasama na. Kumbaga sa isang iglap, magbabago ang lahat. Once na nag-asawa ka na, yung ibang tao lang dati sa'yo, ngayon, nagiging isa na lang kayo. Diba? Kasi syempre kasal na nga, dumarating pa sa point na hindi kayo magkaintindihan. Pero ganun talaga, kasama talaga sa pagkasama yun. Yung kulang na lang, gusto mo na siyang itaboy, gusto mo na siyang iwan. Pero nananaig pa rin yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Diba? Saka wala talagang perpektong pagsasama. Meron at meron kayong hindi mapagkakasunduan. Pero kung talagang nagmamahalan kayo, mas pipiliin mong ayusin na lang. Pero sa panahon ngayon, wag na wag tayong magiging martir. Ewan ko ba naman sa iba at ba't nagtsatsaga pa sa taong nananakit naman. Yung tipong niloloko ka na nga, nananatili ka pa rin. Kahit alam mong hindi ka mahal, minamahal mo pa rin. Pero sabi nga nila, wala kang karapatang husgahan sila. Hanggat wala ka sa posisyon at sitwasyon nila, hindi mo dapat sila husgahan. Dahil lahat naman tayo nagiging tanga sa pag-ibig. Wala namang taong naging matalino sa pagmamahal, di ba? Pero pag nakita mo na yung taong alam mong mahal na mahal ka, huwag mo nang pakawalan. And of course, dapat mahal mo rin siya. Magmahalan kayo hanggat gusto nyo. Pero ang mahalaga, hindi kayo naglolokohan. At ibigay nyo yung respeto sa bawat isa. At kung ano yung kaya niyang ibigay, huwag ka nang maghanap ng iba na wala sa kanya. Oo, dumarating sa point na kinukumpara mo siya sa iba,
Pero wag mong hayaang humantong sa ikasisira niyong dalawa. Oo, hindi talaga nawawala yung tumitingin ka sa iba, makakaramdam ka rin ng pagod, kakaunawa, at kakaintindi para sa pamilya. Kaya ang pag-aasawa, ika nga nila, sagrado. At hindi parang kanin na pwede mong iluwa kapag napasok ka. Ang lalim naman ng mga sinasabi ko, no? Akala mo naman talaga matanda na. Matanda pa lang. Ano kayang meron sa recipe nila dito at parang naging matalinghaga ako? Kung ano-anong naiisip ko, ano ba yan? Ay naku, kapag kaming dalawa lang ni Mr. magkasama kung ano-anong nasasabi ko. Pero sa totoo lang, ang dami talaga namin na pagkukwentuhan pag kami lang. Hindi naman kasi kami makapagkwentuhan sa bahay masyado. Kasi marami akong ginagawa at siya rin naman, ganun din. Panay ML. Talaga. Nakaka-ins rin naman kasi pag lagi kayong magkaharap, di ba? Kailangan talaga may kanya-kanya kayong ginagawa. Kaya nga pag rest day niyan, lagi kong tinatanong yan, oh, wala ka bang session sa labas? Charis, kasi ay naku, lagi lang kayong mag-aaway niyan pag lagi kayong magkaharap. Swear. Maniwala kayo sa hindi, subok ko na yun. Kapag ka-day off niya at magkaharap kami lagi talaga kaming nag-aaway. Swear. Huwag yun ang subukan. Masisira ang buhay niyo. Ano daw? Pero sabi nga nila, kapag nag-aaway, mas tumatatag ang samahan. O siya, ang dami ko nang sinabi, tapos na kami kumain yan. Halo-halo. Bibili tayo dyan ng halo-halo. Daddy! Bili po. Isang bagong player sa mga kumpara ng Dallas, Oakland, OKC, Detroit, Orlando, at Golden State. Sino pa ang mga nawala? And nung nakabili na nga ako, umuwi na rin kami. O siya, hanggang dito na ng aking vlog. Bye!